Bago natin simulan, alamin muna natin kung ano ba ang anxiety. Actually, maraming uri ang anxiety disorder. Una, panic disorder. Ito yung ninenervyos ka sa lugar o pwede rin sa mga bagay. Siguro dahil may masamang nangyari sa'yo dun sa lugar na yon. O di kaya may naalala kang masama sa bagay na yon. Pangalawa, obsessive compulsive disorder or OCD. Ito yung mga taong palaging nag-aalala sa mga nagawa nilang mali noon. Hindi sila matahimik kung hindi nila masabi ang mga pagkakamaling yon. Kaya ang iba'y tinatawag silang perfectionist kasi takot silang magkamali. Gusto nila na tama ang kinikilos nila, na tama ang ginagawa nila. May mga tao rin na may OCD na sobrang takot sa dumi o ayaw nila ng kalat. Napagkakamalan natin silang maarte pero hindi natin alam na may OCD pala sila. Pangatlo, post-traumatic stress disorder. Ito yung natutrauma ka dahil sa pananakit ng isang tao sa'yo o may nagbabanta sa'yo. Kaya sila rin yung magugulatin. Sila rin yung hindi nagbubukas ng kanilang puso para magmahal kasi nawawala na ang tiwala nila sa tao. Pang-apat, social phobia. Ito yung conscious ka sa sarili mo, baka ano pa ang masabi ng ibang tao sa'yo. Kaya takot na takot ka na baka huhusgahan ka nila o iniisip mo palagi na ikaw lang ang pinagmamasdan nila. Panglima, GAD or Generalized Anxiety Disorder. Ito yung kahit na maliliit na bagay o kahit walang dahilan, labis kang nababalisa at nag-aalala. Nababahala ka sa maraming bagay. Nababahala ka sa kalusugan mo, sa pera o kayamanan mo, sa buhay mo. Ang tanong, naranasan mo na bang matakot at sa sobrang takot ay hindi ka na makagalaw? Natatakot ka ba o nagpapanik ka ba kahit alam mo naman na mga iniisip mo ay hindi totoo? Dahil sa sobrang takot natin sa isang bagay, nag-freeze tayo. Kung kakain ka ng ice cream, tapos ang lamig nito ay tatama sa throat mo, ang temperatura ay magbabago, tapos sasakit ang ulo mo. Ang tawag doon ay brain freeze. Pero kung takot naman ang tatama sa'yo, hindi na brain freeze, buong katawan mo ay mag-freeze. Yun bang buhay tayo, pero hindi naman tama mga iniisip natin. Hindi naman ibig sabihin na baliw. Ibig kong sabihin ay wala tayo sa tamang landas. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang takot na yon ay hindi mawawala? Siyempre mawawala yon dahil tutulungan kita na puksain ang halimaw na to. Important note, ako po ay hindi professional. You should work with a therapist para mas masuri nila ang iyong nararamdaman. Hindi ko ito ginawa para palitan ang turo o tulong ng mga professional. Sa ngayon, tuturuan ko lang kayo kung paano kontrolin ang inyong emosyon. Bago natin mapuksa ang anxiety, dapat alam natin kung ano ito. Sabi ko nga kanina, ito yung palagi kang nababalisa o natatakot sa mga bagay-bagay. Ang dahilan ng anxiety ay depende sa bawat tao. Hindi tayo pare-pareho ng kinakatakutan. Depende ito kung anong klase ng environment natin, kung ano yung mga pinaniniwalaan natin. Iba't iba rin ang triggers ng ating anxiety. Pero kayang-kaya nating puksain ito. Pero alam mo ba na ang konting anxiety ay nakakatulong din sa atin? Halimbawa, kung tatawid tayo, tapos may papalapit na sasakyan, ito yung hihila sa atin eh. Magigising ang ating six senses. Pero kung wala namang dapat katakutan at natatakot ka pa rin, hindi na ito normal. Kaya kailangan natin itong kontrolin bago pa tayo makontrol ito. Paano natin ito mapupuksa? Alamin mo kung ano ang puno't dulo nito. Mahirap patayin ang puno kung sanga lang ang puputulin mo. Dapat titirahin mo rin ang ugat. Hindi ko kasi masabi kung ano ang ugat ng anxiety mo kasi iba-iba tayo. Acceptance is key. Tanggapin mo na may anxiety ka. Mas madali nating malabanan ang negatibong emosyon kung hindi natin ito dinideny. Hindi ka dapat maghintay na maayos na ang lahat bago ka sasaya. Train your brain to accept that you're afraid of something and then move forward anyway. Sabihin mo sa sarili mo, oo, natatakot ako, pero kailangan ko lang umabante. Hindi ibig sabihin na may anxiety ka ay wala ka na rin kalayaang magpatuloy. May kalayaan ka pa rin gawin kung ano ang gusto mo. Utak mo lang ang nakulong, hindi ang buo mong katawan. Makakagalaw ka pa, gamitin mo ang takot mo na mas itulak ka pa. Halimbawa, takot ka sa kinabukasan mo. Dapat mas matakot ka kung wala kang ginagawa ngayon. Mas matakot ka na dyan ka na lang palagi na kawawang kawawa. Gusto mo ba yon? Hindi, di ba? Gamitin mo ang takot mo para lumaban pa. Tandaan mo to, okay? Ang isip mo at katawan mo ay konektado. Ibig sabihin,
na kailangan mong umiwas sa mga bagay na nakapagpapalala ng anxiety mo. Halimbawa, naninigarilyo ka, o umiinom, o nagkakape ka. May nicotine kasi sa sigarilyo at may caffeine sa kape. Ang nicotine at caffeine ay nakapagpapataas ng heart rate at blood pressure. Mas lalo tayong kabado. Ang pag-iinom naman ng alak, syempre itong madaling gawin, di ba? Pag stress tayo, malungkot, o ano pa man, pare, inom tayo. Stress ako ngayon eh. Familiar, di ba? Oo, giginhawa ka nga. Pero panandalian lang. Ibig sabihin na walang lunas na mahahanap mo sa labas para sa anxiety mo. Mahahanap mo lang ito sa loob mo. Ikaw ang gagabay sa sarili mo. Please, I beg you, alagaan mo ang iyong sarili. Kumain ka ng masusustansyang pagkain. Mag-ehersisyo ka. Huwag kang magpuyat sa kakalaro ng mobile games o pinagpuyatan mo ang social media. Mas lalong maging makapangyarihan ang anxiety mo. Negatibong emosyon, tapos negatibong aksyon, equals negatibo pa rin. Ganyan sa math, di ba? Halimbawa, negative 10 plus negative 10 equals negative 20. Negative pa rin. Dapat kung negatibo ang ating emosyon, sabayan natin ng positibong aksyon para maging positibo tayo. Halimbawa ulit sa math, negative 10 plus 10 equals 0. Wala nang negative. Do something positive today. Iwasan mo muna ang mga processed foods. Vegetables muna. Pumunta ka sa nature. Mag-meditate ka. Meditation is proven to reduce anxiety, depression, and even physical pain. It trains your brain to live in the moment. It trains your brain to let go of the past and not worrying about the future. And then, mag-visualize ka. Imaginein mo na nakikita mo ang anxiety mo na lumilipad na papalayo sa'yo at nakikita mo na ang sarili mo na masaya ka na. Halimbawa, kung takot ka ng magmahal ulit o magtiwala ulit, imaginein mo kung gaano ba kasarap magmahal. Gaano ba kasarap na may pinagkakatiwalaan ka at may nagtitiwala rin sa'yo. Doon ka muna mag-focus sa positibong parte ng buhay. Don't look for what's wrong in the world. Kasi kung nakapokus na lang tayo sa negatibo, negatibo din ang makikita natin sa ating paligid. There is plenty of what's right in the world. Makikita mo yan sa kalikasan. Look at the birds singing. Look at the trees, flowers, the sky. It's all perfect. God created those things and He created you perfectly. Ngumiti ka o tumawa ka dahil ang anxiety mo ay unti-unti nang nawawala. Ngumiti ka nga. Seryoso ako. Ngumiti ka. Hindi kita nakikita, but I can feel you. It sounds silly, right? But you probably felt better. That's because of the mind-body connection. Your body sends signals to your mind that something great is happening right now. Huwag kang magalit sa sarili mo kung bakit nagkakaganyan ka. Ang bawat isa sa atin ay nakakaranas ng anxiety at layunin nating puksain ito upang hindi tayo malulugmok. Nakakaranas ka man ngayon ng ganyang disorder, tandaan mo lang palagi na may kontrol ka pa rin at kaya mo itong talunin. Alam kong mananalo ka sa laban na to. Ingat ka palagi.